Marami ang nagtatanong bakit nga ba may sirena sa ibabaw ng bato dito sa Angeles at Timonan, Quezon. Meron bang malalim na dahilan kung bakit itinayo ang sirena sa lugar na ito? O isa lamang itong palamuti? Ano ang misteryo at lihim na kwento sa likod ng sirenang ito sa ibabaw ng bato sa Angeles at Timonan, Quezon? Dahil sa lihim na kwento na nababalot sa sirenang nasa ibabaw ng malaking bato, nagpasya kami na magtungo sa Angeles at Timonan, Quezon. Kaya mula Batangas City ay nagbiyahe kami ng halos 3 oras papunta sa Timonan, Quezon para naming makita ito ng personal, lapitan at alamin ang tunay na kwento sa likod ng misteryosong estatwang ito. So yun guys, sa wakas, sa halos 3 oras nating biyahe mula Batangas City ay nakarating na tayo dito sa Timonan, Quezon, na kung saan makikita natin ang isang estatwa na sirena dito sa Timonan, Quezon. Tsaka kung makikita nyo guys, talagang nandito siya sa isang malaking bato. So yun guys, hindi natin alam kung bakit nga ba meron ditong sirena. At makikita nyo dito guys, ay nasa tabing karsada lang siya at talagang mapapansin mo siya pagpapunta ka dito sa Timonan, Quezon. So yun guys, aalamin natin kung ano nga bang istorya nito, kung bakit merong isang estatwa na sirena dito sa malaking bato. So guys, kung makikita nyo, talagang malakas yung alon niya. So kahit malakas yung alon is susubukan pa rin natin babae at lapitan itong sirena. So guys, tara, samahan nyo ako. Akala ko ay mahihirapan kaming malapitan ng estatwang sirena, pero nakita din namin na meron palang hagdan papunta sa ibaba. So guys, kung makikita nyo dito, merong hagdan na pababa. Ito siguro ang daanan nila papunta dito para malapitan yung sirena. So guys, tara, babayin natin. Kailangan lang natin mag-ingat dahil hindi na ganun katibay ang hagdanang ito dahil sa katagalan na ng panahon na ito ay nakatayo. Oops, kailangan lang talaga natin guys mag-ingat kasi kung makikita nyo dito sa pinakang baba is nagkakapitak-pitak na itong mga simentong ginawa nila dito. So yan, makikita nyo yung mga butas na. So talagang konting ingat lang tayo dito. So swerte tayo guys kasi medyo hindi pa inaabot ng mataas sa tubig itong parte na dadaanan natin. So guys, tara. At makikita nyo dito guys, merong mga, siguro ito yung mga simento na kadugsong nitong hagdanan. Kaso nga lang, syempre, siguro sa katagalan na, isa sisira na siya. So tara, kahit papano, is susubukan pa rin nating akitin at malapitan itong estatwa na sirena. So guys, ito na, taakit na tayo. So gagawa lang tayo ng paraan para tayo ay makakyat dito. So yan, makikita nyo, inaabot na siya ng tubig pero hindi naman ganun kataas pa. So hanap lang tayo ng way para makakyat tayo. Medyo delikado na ang pag-akyat sa estatwang sirena dahil gumuho na ang ibang piraso nitong malaking bato. Pero sumubok pa rin tayong akyatin ito para makita ng malapitan ang sirena. Syempre, kunting ingat lang tayo dito guys kasi mamaya baka madulas tayo. Kailangan lang natin mag-ingat dahil konting pagkakamali ay maaari tayong madulas sa mga bato at maging sanhi ng kapahamakan natin. So guys, ito na. At nalapitan natin itong statue na sirena dito sa Timonan, Quezon. So makikita nyo dito guys, ayos pa naman siya kaso nga lang, siguro sa katagalan na din ito, isasisira na yung buntot ng statue na sirenang ito. So bakit nga ba meron ganito dito sa Timonan, Quezon? Hindi pa natin masasagot yan. Syempre, magtatanong-tanong pa tayo sa mga kalapit na mga tao nandito. So guys, makikita nyo, ito na yung pinaka-sirena. Nakaka-curious lang kasi kung bakit nagtayo ng isang estatwa na sirena dito sa isang napakalaking batong ito. So makikita nyo, okay pa naman yung bandang taas niya. Ito lang talaga yung mismong nasira sa kanya, is mismong buntot. Siguro sa katagalan na din ng panahon, talaga nasisira na siya. Syempre, bumabagyo at lalo na nasa tabing dagat, mas malakas ang hangin talaga dito. So guys, tara, ikot pa tayo. Kung makikita nyo, talagang napakalaking bato pala talaga nito. At dito sa likod ng sirenang ito, merong isang talaga pwede kang pagtambayan dito. At makikita mo ang lawak ng karagatan. Wow, grabe, solid. So yun guys, nalapitan natin ng malapitan na itong estatwa na sirena dito sa Timonan, Quezon. So yun guys, alamin naman natin ang istorya sa likod ng estatwa na sirenang ito. So guys, tara,
samahan nyo kami. Para malaman ang kwento sa likod ng estatwang sirenang ito ay minabuti namin na puntahan at magtanong-tanong sa mga residenteng nakatira malapit sa sirena. So yun guys, medyo merong malapit dito na mga kabahayan sa estatwa na sirena. So guys, samahan nyo ako na baka may makuha tayong impormasyon dito sa mga tao na nandito malapit sa sirena. So guys, sana may makausap tayo na maayos at may makuha tayo na impormasyon kung bakit nga ba merong estatwa na sirena dito sa tabing dagat. So guys, tara, samahan nyo ako. At sa aming paghahanap ay nakita namin si tatay na naglalakad. Kaya minabuti namin siya na tanungin kung may alam siya kung bakit may tinayong estatwa ng sirena sa malaking bato. At ito ang kanyang mga sinabi. Noong una daw, Opo, balita yung unang gabi marunda. Meron daw dito nagpapakita dito. Noong una. Opo. Hindi ko naman matanda sila. Ayun ang nagsali-sali na. Opo. Yung istorya. Parang paalala o simulo. Dito po ba mismo sa batong yan? Talaga nakikita? Hindi ko lang. Hindi ko alam kung saan. Narinig natin ang kwento ni tatay na may sirena daw na nakita sa lugar na ito sa Angeles at Timonan, Quezon. Kaya naglakad-lakad pa kami at para makahanap pa tayo ng iba pang impormasyon. At maswerte tayo dahil may isang kagawad ng Barangay Angeles ang nakatira dito. Kaya di na namin pinalampas at tinanong pa rin namin siya kung ano pa nga ba ang ibang kwento tungkol sa sirena. Ang alam ko po doon sa mga nadating ko mga kwento, ay meron daw po dyan nakitang sirena. Noong panahon yun. Kaya po, ang ginawa nila, parang, kumbaga sa ay dinilagyan nila ng revolto. At tinanong namin si nanay kung may pruweba ba na naitago o kwento lang talaga ang naiwan. Parang kwento-kwento lang po ng mga matatandang bulaan. Pero meron po sa barangay. Meron pong... Yung pinakang tagdan, alamat ng... meron po talaga. Yun nga po, parang may nakita daw po noong panahon yun na Ano po yun? lumalangoy na sirena. Matatandang storya na po. Okay. So yun guys, sa nalaman nating istorya is talaga palang merong nagpakitang sirena dito nung unang panahon. So sabi nga daw nila is kaya sila nagtayo dito ng estatwa is hindi lang para maging palamuti lang sa mga nadaan dito sa mismong karsada dito sa Antimonan, kundi talaga daw may nagpakitang sirena dito nung sobrang dati pa daw. So hindi pa natin talaga sure kung talagang totoo nga yun. Kaya guys, samahan nyo kami pumunta sa mismong barangay dito sa Antimonan para makakuha pa ng konting informasyon kung bakit nga ba talaga merong estatwa na sirena dito sa tabing dagat. So guys, tara, samahan nyo ako. Dahil sa kwentong ating narinig sa dalawang residente dito sa lugar ay minabuti naming pumunta sa barangay ng Angeles at Timonan, Quezon upang malaman kung ano nga ba talagang totoong kwento sa likod ng estatwa ng sirena sa ibabaw ng bato. At dito nakausap pa namin ng isang kagawad na tila ba marami siyang alam patungkol sa sirena dito sa kanilang barangay. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at tinanong na agad namin siya at nagulat kami sa aming mga narinig at iba na namang kwento ang kanyang sinabi sa amin. Based lang to doon sa nabasa ko nun, yung mayroon daw mag-boyfriend, mag-girlfriend. Basta may lagi daw lumalaot yung lalaki, tapos parang nawala yun eh. Wala yung lalaki? Nawala yung lalaki. Tapos biglang sabi nung una may kumakanta daw. Parang gano'n may Diyan po sa lugar na yan? Diyan sa lugar na yan. Okay. Yung lalaki na yun, parang daw laging may katagpo doon. Parang gano'n. Pero nabasa ko yung librong yun. Ano po yung pagkakaalala nyo sa librong nabasa? Yun nga, parang may mag-boyfriend, girlfriend na gano'n Opo. nakikita sila. So yun lang talaga. Oo, tapos parang daw may kumakanta lagi paggabi. Hindi ko lang maano yung kwento, tapos parang nawala yung lalaki. May pangalan pa nga yung lalaki, hindi ko na... Ano po yung pinaka-ending na naalala nyo sa kwento sa libro? Tungkol po sa sirena? Parang nawala yung lalaki. Yun na po yun. Yun lang, ganun So lang. parang siguro sinama na nung... Oo, hindi ko lang. Yun na yung kwento. Parang ganun. So para din pala yung sa mga napapanood natin sa mga pelikula, no, na... Pero inisip ko na lang, baka gawa-gawa na rin. Kasi minsan, di ba, sa mga pelikula, ganun Opo, lang. yes, opo. Kasi pag silang namin, nandiyan na yan eh. Hindi rin namin. Matagal na. Sa tansya niyo po, mga ilang taon na yan? Diyos ko, hindi ko alam. Kasi kumbaga, baka magulang ko pa, nandiyan na yan. Nakailang na yan eh. Ang tawag doon, ibang na yan, statue na. Kasi yung iba nasisira lagay, pag ilan na. Pero yung original niya napakaganda talaga nung pagka-sirena. Okay. Hindi na lang, kapapalit nga lang yan eh, kaya lang ay hindi So maganda meaning, yung istorya ng sirena talaga, kung sinasabi niyo po na matagal na yung statue na yan, na meron talaga dyan,
Matagal na talaga yung storya na yun na pinaniniwalaan ng mga taga rito. Oo, 43 na ako Tsaka eh. di ba sabi daw dito is yung sinasama sa mga piyesta, Sa mga yung mga piyesta, sirena, meron kayo. nagagawa daw po Oo. sila ng mga malalaking Oo. sirena. Parang pinaka yun yung ano namin, landmark ng ng Angeles, sa Serena. Tsaka yung lugar na yun, talagang napaka, siya tawag doon? Mahiwaga. Mahiwaga. Bakit po? Ano po yung mga... Kasi nung panahon ng, ito totoong kwento, nung mga kahit yung lola ko. Kasi di ba nung sinasakop tayo ng panahon ng Hapon, Yes, yung mga po. hindi kita itong lugar na to. Hindi nila to kita. Kaya, kumbaga, ang dami ditong nagtago sa, maano kasi itong Atimonan kumbaga mamilagro. Ito, hindi kita to. So parang meron Ang kayong... tingin daw ng mga mananako, parang puro gubat na Gubat lang, pero hindi nila alam may mga nakatira. May doon sa ilalim nun, may kuweba. Meron? Meron. Saan po doon? Mataas po kasi yung tubig, kaya Meron, may lampas yun ng dyan. Lampas Saan ng po yung doon. kuweba naka sa mismong tabi? Kaso hindi mo na yung madadaan kasi natakloban na siya ng bato malaki. At saka isa pa, nung nawala yung aming Mama Mary, dyan siya Opo. din natagpuan. Oo. Kasi nung panahon na maraming sakit dito, nagkaroon ng, alam mo yung sakit na ketong. Nawala na tayo. Kaya dyan tinayo yun. Tapos may nag-uuling mag-ina na nagagamot, kumakatok sa bahay nila. Tapos yung time na yun, yung ninakaw yung aming Mama Mary sa simbahan. Ang sabi nila yun daw yun. Kumbaga nagtao lang nagagamot. Tapos dyan siya nakita, doon sa lugar na yun. So guys, galing na tayo dito sa Barangay Hall at talagang nakaka-believe na nakakamangha yung kwento nila na talagang napakahiwaga daw talaga ng Atimonan, Quezon. Imagine nyo yun, talagang sobrang tagal na pala talaga nung sirenang yun. Talagang papalit-palit nga lang daw sila ng statue, pero dun at dun pa rin talaga nila tinatayo yun. At sobrang hiwaga daw talaga. At bukod nga dun daw, sa sirenang yun, meron pa nakatagong hiwaga pa ulit na ibang kwento naman. Na sabi nga daw nila is, nung sinasakop tayo dito ng mga Hapon nung unang panahon, is talagang tinatago ang bayang ito. At hindi nakikita ng mga mananakop noon ang bayang ito. At dahil iba-ibang kwento ang ating narinig sa mga residente dito sa Angeles at Atimonan, Quezon, ay minabuti ko na dumiretso mismo sa Department of Tourism ng Atimonan, Quezon para malaman kung totoo nga ba ang kwentong narinig natin sa mga residenteng nakatira dito sa estatwa ng sirena sa ibabaw ng malaking bato. At sa pagpasok namin sa loob ay tinanong agad namin kung sinong pwedeng kausapin para malaman ang totoong kwento tungkol sa mga sirena dito sa Atimonan, Quezon. At maswerte tayo dahil ang head mismo ng tourism ang ating nakausap. Mayroon pong mga multiple po talaga. So may mga multiple stories po behind dun sa statue. Pero syempre commonly po ang pinaka-role ngayon ng Sirenang Bato ng Atimonan po ay serves as landmark, especially dun sa mga nagta-traverse po natin ang going from Manila going to Bicol and vice versa. So, pinaka-landmark po talaga siya, nasa Atimonan na tayo, nasa Quezon na tayo kasi nakita na natin yung Sirenang Bato. So, maaaring pong si Barangay Angeles po ay di may side of story. So, anuhin ko lang po yung ating nakalap na version po. There are, yung sabihin natin po on the imaginative side, yung talagang mapalabok po na kwento. So, there are multiple po, katulad po nung nabanggit sa inyo. So, maaari pong pass on yung different interpretation. So, idagdag ko na din po doon. Mayroon pong ilan kami din pong nakalap at narinig din po doon sa mga ilang mga matatandang kwento na mayroon pong mangingisda na inabot ng masamang panahon sa Lamon Bay. Then, talagang parang wala nang pag-asang mailigtas. But fortunately, mayroong dumating na mermaid na tumulong sa kanila. So, naligtas po sila. Then, nadala po doon sa may Pangpang. And then, as the story goes po, ay nagtayo ng Sirenang Bato doon to commemorate the symbolism po nung pagligtas. So, di ba, mayroong other side naman na parang, di ba, may parang magkasintahan na kinuha. So, there are different versions.
Pero doon po sa medyo scientifically explanation na kaya po ng bigyan ng magandang paliwanag base po naman doon sa observances ng mga nakaraan pong namamahala din doon sa tanggapan po ng turismo. So, nagkakaroon ng mga sighting ng parang buntot ng sirena doon sa party na yon. Then, so sa malayo, may nakikita pong mga parang buntot na pumapagaspas doon sa tubig. Then, napapagkamalan po siyang buntot ng sirena. Okay. But, the real thing is, mga buntot po ito ng butanding. So, by that time po, ang Lamon Bay ay nabibisita pa. So, even naman po may mga casual sightings po. Nabibisita po ng butanding po na napapagkamalan po ng mga ilang nakakakita na ano. So, from there, parang, ayun, may nakatagmay yun na nag-establish po yung kwento na, ayun, may nakita kaming sirena dito sa may Atimonan, nakita namin yung mga buntot. So, later on na lang po, ay napatayuan po nung landmark, parang ano na din po, to give the symbolism. So, pwede po kasing signify. So, para po sa amin, mas maganda yung kwento nung mayroong sirenang sumagip dun sa nangangailangan tulong na mga mangingisda since Atimonan is well known for having different fishing folks at saka talagang pangingisda po. So, isa po yun sa magandang kwento na parang gusto po nating i-embody. But on the more on hindi naman scientifically, more on the elaborative side. So yung pong kwento ng sightseeing ng mga buntot ng butanding, yun po yung parang pinaka main story na kung bakit po napapagkamalang mayroong sirena. Then eventually natayo po yung sirenang bato as landmark po ng bayan ng Atimonan. So i-excerpt ko po ito. So ito po ay from Cultural Mapping Book 1 po namin. So ang pagkakaroon ng estatwa ng sirena ay buhat sa paniniwala ng mga Atimonanin sa sirena. So ang unang tala ay naganap noong 1645. 5 lokal na mangingisda mula sa Atimonan, Quezon ang nagulat kay Fray Jeronimo de Jesus, isang Espanyol na fraile ng Atimonan, Quezon, na nakakita sila ng mga sirena sa Lamon Bay. So ito na po yung mismong dagat natin. So inilarawan nila ang mga sirena bilang mga espiritu ng tubig na may mga pang-itaas na katawan ng babae, ngunit may buntot na isda. So yung typical na mermaid po ang bagsakan. Ang mga nakitang ito ay binahagi na at iba pang mangingisda mula sa Alabat, Quezon. So somehow may isang kwento po yung mga taga-Alabat at saka taga-Gumaka regarding po doon sa nakitang sirena. So i-continue ko lang po. Sige po. Noong 1983, sina Pedro Magtibay at Andres Sarmiento, so dalawang mangingisda mula sa Atimonan, Quezon, ay muling nagkwento kung paano sila nakaligtas sa bagyo ng Lamon Bay sa tulong ng isang sirena. So ito po yung isa sa mga nabanggit ko na parang common at saka parang pinaka-primarily known story po. So ang dalawang lalaki ay nagsimulang mangisda nang makatagpo sila ng hindi inaasahang bagyo sa Lamon Bay. Hinampas sila ng matataas na alon na nagpalubog sa kanilang maliit na bangkang kahoy. Isang saglit at isang pangalawang malaking alon ang humampas at naghiwa-hiwalay ang kanilang bangka. So nataranta ang dalawang mangingisda dahil nawala na rin sa paningin nila ang isa't isa. So biglang nakakita si Pedro Magtibay ng isang babae sa tubig. Lumangoy ito papalapit sa kanya, ngunit ng halos 2 metro na lang ang layo niya sa babae, ay bumulusok ang babae sa ilalim ng tubig. So sandaling iyon, nakita niya ang mga babae na may buntot ng isda. Habang nagtataka pa rin siya sa kanyang inaakalang sirena, nabangga niya ang isang kahoy ng troso. Hinawakan niya ito na natiling nakalutang at pagkaraan ng mahabang oras, nakita ni Pedro na ang nawawala niyang kasama na si Andres, ang kanyang kaibigan, ay naaanod at lumulutang sa tulong din ng isang troso. So isinalaysay ni Pedro kay Andres ang tungkol sa sirena at nagulat siya na sinabi rin ni Andres na nakita niya ang parehong sirena. Ang mahiwagang pagkipagtagpo na ito ng sirena ay nagpanatili ng kanilang pag-aasa at ang kanilang kalooban na mabuhay. So pagkatapos ng 2 araw na lumulutang sa Lamon Bay, natagpuan sila ng mga lokal na mangingisda at iniligtas sila sa dalampasigan. So may ganun pong storya. So dito naman po sa version na ito ay parang natulungan pa din po. So part of commemoration po dun sa
pagtulong, and somehow parang symbolism of hope din po Yes po. yung mermaid statue ng Sirenang Bato po ng bayan ng Atimonan. Yun. So, yun po. Ang estatwa ng sirena sa Angeles at Timonan, Quezon ay hindi lamang isang simpleng istruktura. Ito ay sumasalamin sa mayamang kultura, alamat at kwento ng bayan. Anuman ang totoo sa likod ng estatwang ito, isa lamang ang sigurado. Patuloy itong magiging bahagi ng misteryo at kagandahan ng Atimonan. Kaya't abangan pa ang ating mga susunod na paglalakbay. Ito ang Lowell Vlog. Hanggang sa muli!